Itong ituturo ko sa inyo ay nakaayon po sa developmental milestone ng isang 2 years old. Ibig sabihin, kapag hindi pa niya nagagawa, we really need to assess the baby. Bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedjo Mom. So, straight to the topic na tayo. Ano-ano ba mga pwede nyong ituro sa isang 2-year-old na baby para hindi siya ma-delay sa kanyang milestone and para din maganda ang kanyang brain development. Number 1, pwede nyo nang turuan si baby ng kanyang full name, yung name niya, yung middle name, at saka yung surname, yung age niya, at yung full address. Milestones po sa kanila ito, ha. Huwag niyong baliwalain ang ganitong milestone. So, kailangan, pag 2 years old na siya, o kahit actually mga 18 months, kaya na nilang bigkasin yan. Alam niyo bakit? Kasi sa edad na to, nanggagaya na yan ng mga sinasabi ninyo. Diba? Kung kahit anong sabihin ninyo, gagayahin niya, diba? Kaya huwag kayong magsasabi ng mga bad words. At this age, kung ituturo mo sa kanila to, matututunan niya talaga. At sabi ko nga, at 18 months, pwede na talaga ituro sa kanila kasi may kapabilidad na silang manggaya at maalala mga bagay-bagay, lalo na kung personal. So, ito nga yung name, age, and address. So, kapag naman 2 years old, pwede nyo na silang turuan sa kanilang name. Okay? What is your name? Name Gungun. Gungun din. Okay. My name, yung full name dapat. Name Lola. Hindi Lola. Arkin. Gon. J. Lola. Magtoto. Magtata. How old are you? Hi. 2 years old. Hi. Say it. Where's Gaska? I live in... Araw-araw niyo pong gawin ito hanggat masanay si baby. After ilang buwan, tanongin niyo siya ulit, mabibigla ka at alam na niyang sagutin kayo. Tapos may mga babies pa na kapag alam na niya yung sagot, lolokohin ka niya, and that is normal. So number 2 na pwede niyo nang ituro kay baby, to dapat tinuturuan niyo na si baby na ganito. Kung hindi pa siya into this kind of knowledge, kailangan ituturo niyo na. So ano yung mga ito? Mga alphabets, numbers, tsaka shapes. Kapag 1-year-old, di ba yung mga babies, alam na nila to. Yung mga iba naman, hindi pa nila alam. Ayaw nila eh. Gusto nila yung mga cars, mga Barbie, yung mga iba't ibang laruan na alam nila, okay lang yon. Pero kapag 2 years old, dapat ini-introduce nyo na sa kanila itong mga alphabets, shape, and numbers. So, paano? Di ba sabi ko, maglagay lang kayo ng wall chart dyan, panoorin nyo lang sila ng educational videos. Kaya yung mga patients ko sa hospital, kapag nakakakita ako ng mga nanonood, ng mga bata, na short video, puro barilan pa, tapos may mga vlog pa, sabi ko, wag po yan yung ipanood sa kanila. Educational videos. Kaya kasi kailangan nating i-nurture yung kanilang kaalaman sa galon. Alam nyo bakit? Kapag pinasok niyo po yan sa preschool, sa nursery, sa kinder, isa sa mga ina-assess ng principal or ng teacher, yung kaalaman niya dun sa alphabets, sa shapes, at saka sa numbers. So, i-accept nila yan kapag alam nila. So, kailangan tayo po yung maging first teacher ng ating mga anak. At huwag iasa sa Miss Rachel, huwag iasa kay teacher. So, dapat tayong mga parents, okay? Isama nyo na din pala yung body parts at madali lang ituro ang body parts, diba? Kasi may kanta naman na head, shoulders, knees, and toes. So, madali lang yon. Palagi nyo nalang kantahin si baby ng ganon, ng nursery rhyme. Tapos, kapag, like, for example, nagsusuklay kayo, you brush your hair. Kaya naman, wipe mo yung chin mo. Lagi nyo sinasabi yung body parts. And then, after ilang araw, kapag nagtatanungan kayo, where is your forehead? Where is your hair or your head, your hands, mabibigla ka ulit, mami, na alam pala niya yung mga body parts dahil sa kinakanta ninyo, dahil sa pag-uusap niyo sa kanila na clear, walang gaguti, walang loko-loko. So, kailangan malinaw lagi yung inyong conversation. Pero alam niyo ano yung paboritong body parts sa mga bata, lalo na yung mga lalaki? Yung anak ko, yung
puwet. In Kapampangan, buldit. Kaya lagi na sinasabi yung bundit. So, okay lang po yan. Pero, sabihan nyo na lang sila na wag sabihin sa public. Okay? Number 3 na kailangan, tinuturo nyo na sa inyong mga 2 years old, pagsabi ng po and opo, pagmamano, and yung pagsabi ng thank you, at saka please, and ano pang isa? Sorry, yon mahalaga yon. As young as 2 years old, we should teach them good manners and right conduct sa ating mga anak na naayon din sa ating kultura. Nga, yung pagsabi ng po and opo, no? Sa ating mga Pinoy yan, at saka yung pagmamano. Sa ibang culture, iba naman yung pinapractice nila. So, naayon po yan dapat sa ating paniniwala at saka sa ating kultura. Kaya ako sinama ito sa vlog kasi sa panahon ngayon, meron talaga magulang na minsan nakakalimot na ituro kung paano maging mabuting bata. Instead, ang focus, paano maging matalino, maging bihasa sa English, maging mataba. Kaya sana wag nating kalimutan din as Pinoy moms na turuan si baby maging mabuting bata. Isa din yan sa pinipray ko actually. Yung maging healthy si baby, maging safe, at lumaking mabuting bata ang ating mga anak. Number 4 na dapat ituro nyo na sa inyong mga 2 years old na anak, ang kumain mag-isa. Alam nyo, sa edad na 1 year old, dahil marunong na silang maglakad, o kaya kahit yung mga late na naglakad, mga 15 months, once na naglakad na yan, they can feel na independent na yung mga yan. So, pati yung pagkain, gustong-gusto nila, sila lang yung kumakain. So, kung tradition po kayo nagpapakain, kini sinusubuan, pwede nyo na rin siyang bigyan ng sarili niyang plato, kutsara, at tinidor. Ang 2 years old, kahit hindi mo turuan, natural sa kanila na maging independent. Sabi ko nga kasi marunong na silang maglakad, mabilis na silang maglakad. They can express themselves and then, at ito ha, palagi na silang no. So, yung pagsasabi po ng no at that age ay normal. Dahil na-refill nga nila na kaya ko to, independent ako, I don't need you, kaya lagi nilang sinasabi yung no. Kaya sabayan nyo na rin na, sige, dahil gusto mo, ikaw nang mag-isa, maging independent ka, kumain kang mag-isa. Pero kung kumakain siya mag-isa at nakikita nyo na hindi niya naubos, pwede nyo i-mix na mag-tradition kayo. Pwede nyo rin siyang subukan, gaya ng ginagawa ko kay Gon. Number 5 na dapat ituro na sa isang 2 years old ay ang maghintay. So, kailangan matuto din siya kapag palitan ng laruan, to take turns, learn how to wait, at mag-share. Pati yung patience kasi, kailangan ituro din sa bata yan. Lalo na sa panahon ngayon where almost everything is automatic at mabilis. Pero pwede natin itong maiwasan para humaba ang kanyang pasensya. Iiwas niyo po siya sa mga short video clips. Ito yung lagi kong sinasabi din, na huwag niyo pong hayaan manood ang bata ng YouTube Shorts, ng Facebook Reels, ng TikTok dahil nasa shorten yung kanyang pasensya. At nag-iiba talaga ang behavior nila. Wala na silang pasensya kaya na-frustrate sila lagi. So, iwasan po natin yan ha. Lagi po natin sinasabi na kailangan marunong silang mag-share ng kanilang mga laruan, kung ano man ang meron sa kanila. They have to learn how to wait. Hindi rin pwede na masusunod sila lagi. Yung gusto lang nila ay nasusunod. Like for example, yung remote control. Ito, ganito ko sila tinuturuan, lalo na yung panganay ko. Actually, pati yung bunso ko, kasi 'di ba wala ako sa bahay. Alam ko, meron silang time for their screen time. Pag uwi ko po ng bahay, nasa kanila pa rin yung TV, kukunin ko talaga yung remote at sasabihin ko, it's my turn to watch, give me the remote. So, ibibigay naman nila dahil nasasanay na sila. So, dapat ganun din sa inyo. Alam nila na tapos na yun sa kanila. At alam nila na ibibigay nila yung remote control sa inyo. So, wag laging sa kanila. Hayaan nyo, kahit umiyak pa yung mga yan, masasanay at masasanay din sila na ganun yung setup nyo sa bahay at magiging routine din in the long run. Ito, napaka-importante ng next kung ituturo sa inyo kasi kasama talaga siya sa chine-check namin sa milestones ng inyong mga 2 years old. So, at 2 years old, kailangan na achieve nila ang 2-step command. So, ano ba itong 2-step command? Nauutusan nyo na sila 2 beses at nagagawa niya po yun. 1-step command kasi, na-achieve yan by 1 year old. Kapag 2 years old,
hindi nyo pa nagagawa ito, kailangan pinapractice nyo na siya. Madali lang to actually. Kumari, kunin mo yung daddy mo at ilagay mo dito. Okay, 2 utos na yun. Kapag nasunod niya po yun, ibig sabihin maganda yung brain development niya. Na-achieve niya yung milestones na dapat na-achieve niya at that age. And like for example, ano pa ba? Isara mo yung door, pumunta ka dito. Pag ginawa niya yun, 2-step command na yun. Number 7, ano rin to, verbal and language development din to. So, repeat words he cannot clearly say. Kasi 'di ba, at 2 years old, marami ng words 'yan. Yung iba hindi pa talaga hindi niya talaga na-express ng clear, nagiging ano pa siya, parang bubbles tsaka nagiging gaguti pa siya, 'di ba? Ikaw pa nga gaguti 'yun eh. Example, nana, sabi lang niya sa banana. Ulitin niyo lang. You want this banana? Wag niyo nang sabihin na you want nana. Maiisip niya, nana talaga yung gusto niya sabihin. So, kailangan i-repeat mo yung words, yung tamang words na gusto niyang sabihin sa'yo. Ito, yung Sonsigon, mahilig siya kapag nagsasalita siya, may S sa dulo. Like for example, yung more, kapag gusto niya ng more, dede, ang sasabihin niya, more's dede, more's. Lalagyan niya ng S, kaya sinasabi ko, no S gone, more lang, more. Ano ba? Water. Ang sinasabi ng mga iba, am. Hindi ko sila sinanay na gano'n. Sasabi ko talaga water. Kasi hindi na niya maalala na ang tubig na yun ay yung iniinom niya na water, baka am siya ng am. So, magkakaroon ng miscommunication sa iba. So, importante din na kailangan malinaw talaga yung words nyo. Kung paano yung kinakausap yung adult, ganun nyo din kausapin si baby. At kung may mga words siya na paputol-putol, ulitin nyo lang po. At masasanay din siya, uulitin din niya. In the long run, ma-correct din niya yung gusto niya sabihin. Sabi kasi sa libro, children with delayed language acquisition often have greater behavior problems and frustration due to problems with communication. No? Sabi ko sa inyo. So, kapag dinelay nyo yan, pag 5 years old pa yan, natuto ng mga words na clear talaga, mahihirapan po kayo. Lagi siyang busit. Dahil hindi niya hindi niya siya maintindihan. So, yun, ganun siya. Ito, very important din. Kailangan i-type ko siya dyan para madala po niyo ito after yung panoorin ng vlog na ito. Ang sabi, language development is facilitated when parents and caregivers use clear, simple sentences. You ask questions, mga mommy, and respond to children's incomplete sentences and gestural communication with the appropriate words. Kaya yung asawa ko, like ko siyang pinapagalitan kasi niloloko niya yung mga words na sinasabi niya sa anak ko. Sabi ko, huwag mo nang gawin yan. Okay? Kasi may mga pun siya, kung alam niyo yung pun, nagdadagdag siya, nag-joke siya. Ayoko kasi ng ganon. So, kailangan simple and clear sentences, okay? Television viewing, ito ang palagi kong ina-advocate is yung panonood ng TV, iwasan nyo. Television viewing as well as television as background noise decreases parent-child verbal interaction, whereas looking at picture books and engaging the child in two-way conversations stimulate language development. Napaka-importante pa rin yung pag-uusap niyong dalawa ni baby at yung pagbabasa ng libro. Okay? So, sana ay may natutunan po kayo. Yun lang.